Dumaan ang bagyong Opong sa Masbate. Giba ang mga silid-aralan. May mga batang handa nang pumasok, pero wala nang babalikan. Kapag nasira ang paaralan, hindi lang gusali ang nawawala, pangarap ang naaantala. Agad nag-utos si Pangulong Marcos sa DepEd, rebuild as soon as possible. Last week, bumalik ang Pangulo sa Masbate upang personal na tiyakin na ang ipinag-utos ay maayos na naipatupad. Ininspeksyon niya ang mga bagong classroom. Siniguro na ligtas at handa para sa mga bata. Sa loob lamang ng 2 linggo, naitayo na ang Learning Continuity Space. Mabilis na tinapos at may warranty na 20 years. Matibay, maayos, maginhawa. Approved kay Pangulong Marcos. So we're building 89 in Masbate. Hindi lang gusali ang kanyang sinuri. Sa ilalim ng Learning Resources Program, may sarili ng libro ang bawat estudyante. Hindi na naghihiraman. Tigisa na kayo. Mas masaya rin ang mga guro. Ayon sa utos ng Pangulo, pinabilis ang promotions ng teachers. Kailangan namin kayong tulungan. Kayo nag-aalaga sa mga anak namin. Sinuri rin ng Pangulo ang feeding program para sa mga bata. Morning, boys and girls. Ilan ang papakainin nyo? 571 po ang identified beneficiaries. Sa buong bansa, halos 5 milyong bata na ang natutulungan ng feeding program. Mga classroom na mabilis na naitayo, mas maayos na promotion program para sa teachers, at masustansyang student feeding program. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan ng buhay ng mga Pilipino. Ang edukasyon, isa lamang sa mga yun. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Las 4:10. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligan nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Ini ang Headliners Was adlaw sang Martes, Marso 17, 2026. Ang inyo tagbalita JP Hervas kagkaroon sa aton mga headlines. Duga nga saka sa pamasahe sang di pasahero nga jeep aprobado na sang DOTR. Iloilo City Local Price Coordination Council nagparugyan sa publiko nga report ng mga gas station nga nagapamintaha sa ilang mga baligya nga gatong. Bacolod City Government nag-deploy sang fuel monitoring kag inspection team. 81st Victory Day sa Panay Gimaras kag Romblon, hiwaton buwas nga daw PIVAW may game preparar nga aktibidad. Yakap gamot program nga nagatanyag sang 20,000 pesos nga balor sang libre nga bulong kada tuig gilunsar sang PhilHealth 6. Kag ginaduso nga market day para sa mga bulantero itanyag sa mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Las 4:12. Kagkaroon sa detalye sang mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Duga nga saka sa pamasahe sang de pasahero nga jeep aprobado na sang DOTR. Ang detalye sang balita
Sa report ni General Baclay. Radyo Pilipinas, report. Ginaprobahan sa Department of Transportation ang fare hike para sa mga traditional kag modern jeepney. Sa anunsyo ni DOTR Secretary Lopez, lakip sa ginaprobahan ang provincial increase nga 1 peso sa traditional jeepney kag 2 pesos sa modernized unit. Bangod sini, magalabot na sa 14 ang mangin base fare sa traditional jeep kag 17 pesos naman sa modernized unit. Igapatuman ang pagsaka sang plete sa Webes Marso 19. Habang sabayin sa pila ka transport co-op kasubong sa Western Visayas Transport Cooperative, kulang pa ang naprobahan nga provisional fare kung basihan ang pagmahal sang krudo. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay WVTC President Raimundo Buyat Parcon, sa ila sinapol plano nilang hinuon sa LTFRB nga ikonsidera nga dugangan ang saka sa pritihan. Samtang nagapreparar sang apila, ginpahayag naman sa Transport Cooperative nga ila pagasundon ang ginpaparahog nga mando sang DOTR. Samtang sa iban pang balita, Iloilo City Local Price Coordinating Council nagparugyan sa publiko nga report ng mga gas station nga nagapamintaha sa ilang mga baligya nga gatong. Ang detalye sa balita sa report ni Emero Santiagudo. Radyo Pilipinas, report. Nagpanugyan ang Iloilo City Local Price Coordination Council sa publiko nga magbulig monitor sa mga gas nga nagapamentaha kag nagapasaka sang presyo sang ilang nga petroleum products kag wala nagasunod sa suggested price. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga nagapungko bilang chairperson sang Iloilo City Local Price Coordination Council, mahimo makareport ang publiko sa eGov.ph application, pinaagi sa e-report feature, hindi lang sa mga nagapasaka sang petroleum products kundi pati na sa mga nagalapas sa suggested retail price sang prime commodities. Sang Martes, nag-convene ang mga katapos ng Iloilo City Local Price Coordination Council agud istoryahan pa ang dugang nga tikang sa pagbantay sa presyo sang petroleum products kag prime commodities. Lakip sa ilang nga ginhisugdan ang regular nga pag-submit sang weekly price monitoring reports kada Biyernes agud masiguro nga updated ang monitoring sang presyo sa mga merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagtukod kag nag-deploy sang fuel monitoring and inspection team ang Bacolod City Government agud magbantay sa lakat sang presyo sang gatong sa Bacolod City. Ang team magasabre man nga otorisado nga task force nga maga-coordinate sa Department of Energy. Ang nasabit nga mga monitoring and inspection team ang ginabugusan sang mga personnel gikan sa Office of the City Administrator, City Treasurer's Office, Bacolod City Police Office, City Legal Office, kag Bacolod City Communications Office. Nakip sa mga kinabatayan sang team ang presyo sang liquefied petroleum product, supply inventory, purchase limit kag pagsunod sa mga gasolinahan sa safety regulation. Maga-document man ang team sang mga reklamo tuhoy sa fuel hoarding, overpricing, kag iban pa nga makaapekto sa mga konsumidor. Radyo Pilipinas News. Samtang 81st Victory Day sa Panay, Guimaras kag Romblon, hiwaton buwas nga daw. Pivaw may preparar nga mga aktibidad. Ang detalye sa balita sa report ni Hope Torichante. Radyo Pilipinas, report. Sa Marso 18 ang ika-81 nga Victory Day sa mga isla sang Panay, Guimaras kag Romblon. Kadungan sini may ginhanda nga aktibidad ang Philippine Veterans Affairs Office para sa okasyon. Sa programa Tukib sang Radyo Pilipinas Iloilo, ginpahayag ni Mr. Glenn Castañares, hepe sang Pivaw Iloilo, nga may ara sang wreath laying sa alas 7 sang aga
ngaywaton sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa Distrito Sangharo sa diin nakalubong ang mga veterano sang ikaduhang inaway pangkalibutan. Pagasundan ini sang Veteran Symposium nga pangunahan sang PIVAW Iloilo kag Veterans Federation of the Philippines. Mangin dinapit sa symposium si retired General Romeo Alamillo, presidente kag CEO sang VFP. Mahiwaton man nga wellness talk nga may tigulo Healthy Aging kaupod si Dr. Amalia Fernandez sang PhilHealth Region 6 nga pagasunda naman sang medical mission para sa mga veterano. Ginalauman naman sang PIVAW ang presensya sa mga war kag post-war veterans sa selebrasyon sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Sa karon, suno kay Castañares, 6 na lang ang living World War II veterans sa Panay kag kalabanan sa ila centenarians na. Sa bahin naman sang post-war veterans kag ila dependents ang numero sa Panay yara sa kapin 900. Nagapangabay naman ang PIVAW head sa publiko nga dumdumon ang mga veterano kag ila mga sakripisyo para sa pungsod kag mag-upod sa pagdumdum sang Panay Victory Day. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlunsar sang Philippine Health Insurance Corporation ug PhilHealth Region 6 ang Yakap Gamot Program kahapon nga nagatanyag sang 20,000 pesos nga balor sang libre nga bulong kada tuig para sa ilang mga membro. Ang PhilHealth yaman ang kalusugan at proteksyon o kung yakap ginalkipan siyang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment nga improved version sang konsulta package nga nagatanyag sang accessible nga health services, libre nga check-up, laboratory test kag mga bulong. Silalom sang PhilHealth Gamot Program, ang mga membro sang PhilHealth kag ila dependents makaagom sang libre nga bulong nga nagabalor 20,000 pesos kada tuig. Sakop sini ang 75 ka kinahanglanon nga bulong nga pwede maagom sa accredited Yakap Clinic. Samtang sidalom sang PhilHealth Yakap Program, libre nga maka-avail ang miyembro sang ahensya sang breast cancer screening, liver cancer screening, laboratory test kag libre nga konsultasyon sa accredited Yakap Clinic. Sa digsadaro sang PhilHealth Region 6 naglabot sa 209 ang Yakap Clinic sa rehiyon as of February 28. Ginalkabilis sang 69 ka gamot providers, 740 kay Yakap Physician, kag 15 kay Cancer Screening Test Facilities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kinaduso nga Market Day para sa mga bolantero itanyag sa mga merkado publiko sa syudad sang Iloilo. Ang detalye sang balita sa report ni Emro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Hindi lang sa Iloilo Terminal Market, kundi pati na sa iban nga merkado publiko target nga itanyag sa Iloilo City Government ang Market Day para sa mga bolantero sa syudad. Sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, padayon sila sa pagpangita sa pamaagi agud nabuligan ng mga bolantero, hindi lang ang mga taga-syudad, kundi pati na ang mga bolantero nga taga-probinsya sang Iloilo. Ginpayag sang alkalde nga base sa ilang nga ginaduso nga Market Day, may tagsa ka schedule ang Market Day sa mga merkado publiko. Himuon ang Market Day kada Martes sa Iloilo Terminal Market. Miyerkules naman ang schedule sa La Paz Market kag Huwebes sa Haro Big Market. Padayon pa nila nga ginaistorya ang mga market vendors sa iban pa nga public markets, partikular sa Arevalo, Mandurriao kag Central Market agud ma-schedule ang Market Day para sa mga bolantero. Pasalig sang alkalde nga bukas ang Market Day para sa mga bolantero nga taga-probinsya sang Iloilo. Nagapati naman ang opisyal nga pinaagi sini mas madamo pa nga Ilonggo ang maka-access sang presko, barato kag lokal nga mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Emero Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpakilala sa Department of Trade and Industry kun DTI Guimaras ang nanuhay-tuhay nga programa kag serbisyo sang ahensya sang gobyerno sa mga micro, small and medium enterprises sa Hordan kag Nueva Valencia. Ini pinaagi sa Biz Boost Navigating Government Program for MSMEs nga nagatuyo nga mabuligan ang mga magagmay nga negosyante sang probinsya nga magka-access sa nanuhay-tuhay nga programa sang gobyerno, makasunod sa mga regulatory requirement kag makahibalo sa mga financing opportunity para sa pagpasangkad sang ilang negosyo. Sa aktibidad ginpatpat sang Department of Trade and Industry ang tuhoy sa business name registration kag barangay micro business enterprise kun BMBE program.
Ang Department of Labor and Employment o kundole naman naglecture tuhoy sa labor compliance kag employee welfare guidance. Gintudo naman sa Department of Information and Communications Technology o kun DICT ang digitalization kag ICT tools para sa business operation. Nagpatbat naman sang fire safety compliance kag proseso sa pag-angkon sang fire safety inspection certificate ang Bureau of Fire Protection. Ang Land Bank of the Philippines kag Small Business Corporation nagpaambit sa ilang mga programa nga pautang sa bahin sa mga lokal nga panguluhan. Ang tagsag ka Business Permits and Licensing Office nagtudlo sa mga proseso sa pag-angkon sang business permit kag lisensya. Ang aktibidad sa Hordan ginpasakupan sang 77 ka potential kag existing MSME samtang 95 naman ang nagpakigbahin sa Nueva Valencia. Giningganyo naman sang ditay gimara sa mga MSME sang isla nga i-maximize ang mga programa sang nanuhay-tuhay nga ahensya. Radyo Pilipinas News. Agud mapasangkad pa ang kampanya para sa Hilway kag Safe nga Working Place gilunsar sa Occupational Safety Health Center ang ila-4 ka Occupational Medicine Week kag ginlunsar ang ika-14 nga Gawad Kaligtasan at Kalusugan. Tema sa aktibidad karong nga tuig amo ang Safeguarding Health and Advancing Decent Work in Occupational Medicine. Naghiwas ang forum ang DOLE OSAC sa diin gintalakay ni Dr. Christine Marquez sa kung paano malikawan ang biological hazard sa mga working places. Ginpakigbahin man ni Employees Compensation Commission Division Chief Attorney Alvin Curada pagpatuman sang Occupational Safety and Health Convention of 1981 kag Dr. Carl Joen Hautea sang Philippine College of Occupational Medicine ang nahanungod sa pagpasanyog sa mga programa sa proteksyonan sa mga empleyado sa ilang trabaho pagi sa pagsuksok sa protective gear kag pagpatuman sang health protocol. Kadukan sang kiwatan ginahinganyuan sang OSAC ang mga kumpanya kag government agencies sa pagpasakop sa GKK. Ginpahayag naman ni Engineer Jose Maria Batino, Executive Director sang OSHC, nga paagi sa kolaborasyon mapataas ang occupational safety awareness sa mga opisina bilang proteksyon sa mga trabahador. Radyo Pilipinas News. Ang PopDev Awards ang Commission on Population and Development nagatuyong nga liwat nga ginapasulunggan sa probinsya sang Iloilo bilang Outstanding Local Population Office in Western Visayas sa 2025 Population and Development kun PopDev Awards sang Commission on Population and Development nga gidiwat sang Marso 13. Ang plaque of recognition ginbaton sa Office of the Provincial Population Officer sa pagpamuno ni Attorney Roel Von Soferio. Dugang sini ang tanganang at 34 ka-participating LGU sa probinsya ang gindeklara bilang Outstanding Local Population Officers sa municipal category nga gintiglawas naman sa Population Program Officers nga assigned sa ilang lokalidad. Sa awarding ceremony ginpahayag ni Attorney Soperio sa ngalan sa probinsya sang Iloilo ang padayon nga suporta sa probinsya sa maayong nga pagpatuman sa Population and Development Program. Radyo Pilipinas News. Naka-harvest ang 1,487 ka kilo sang bangros ang Bangkal Fisherfolk Association sa Carles gamit ang ila high-density polyethylene o kun HDPE fish cage matapos ang halos 6 ka bulan nga culture period humalin Oktubre 2025. Ang asosasyon ginabugusan sang 73 ka mangisda ang nagbaligas sang ila mga hulik sa balor nga 130 tubtub 200 pesos kada kilo. Sa kabugusan nagdagat sa masobra 231,000 pesos nga kita ang natipon sang asosasyon nga ilaging gamit para sa pagpondo sa ilang mga nagastos kag ang masulod nga production cycle. Ang HDPE fish cage nga ginagamit sang grupo gin-turn over sang 2023 sa dalom sang support to cages for livelihood projects in the Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magluwas sa HDPE fish cage ang asosasyon, nagbatol man sang bangus fingerlings kag mga feeds. Radyo Pilipinas News. Mga programa sa gibaras para sa 2027 gin-endorso sa PDC Execom meeting.
Nagabalik si Hope Trichante para sa detalye sang balita. Radyo Pilipinas, report. Kadungan sang ginhiwat nga Guimaras Provincial Development Council Executive Committee meeting, gindihon, ginreview kag gin-endorso ang mga programa, aktibidad kag proyekto kon PAP sang Guimaras State University kag iban pa nga National Government Agency sa Guimaras para sa 2027. Iniagod masiguro nga ang mga programa sa mga ahensya kag State University nakalinya sa development priorities, sectoral goals kag strategic plans sang probinsya. Ginatutukan sa mga PAP ang agrikultura kag pangisdaan, ikaayong lawas, social welfare, edukasyon, turismo, digitalization kag infrastruktura sang Guimaras. Pagkatapos ang deliberasyon sang Executive Committee sa pagpamuno ni Governor Maria Lucille Nava, madinalagon nga gin-endorso ang 2027 budget proposal kag programs, activities and projects sang GSU. Kaupod ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6, Department of Agriculture Western Visayas, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 6, National Irrigation Administration, Department of Tourism, Department of Trade and Industry, National Commission on Indigenous Peoples, Guimaras Community Service Center, Philippine Ports Authority, Department of Labor and Employment Guimaras Field Office, Provincial Department of Health Office, Department of Education Schools Division of Guimaras, Department of Information and Communications Technology Guimaras, Department of Agrarian Reform, kag Department of Science and Technology Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, ginanunsyo ni Mayor Ronnie Dadivas nga nakakinot sa paggasto ang syudad sang Rojas ang tuig 2025. Bangod sini ginpahayag sang alkalde nga ang savings ng LGU sang unexpected surplus ang magakadto sa mga programa kag proyekto sang Rojas City sandig sa nga approval sa City Development Council meeting. Nakip sa mga proyekto nga pagkaduan sa mga natipon nga surplus, amo ang nagapadayon nga libre nga bugas ang city government, konstruksyon sa bagong nga City Hall para sa social services efforts sang Rojas City, amo man sa disaster preparedness and response kag flood mitigation. Radyo Pilipinas News. Las 4:30. Agabayad to ang mga balitang natipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas News Team. Para sa headliners buwas sa mga adlaw sang Martes, Marso 17, tuig 2026. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie Kaipang sa studio, kag Mr. Vermora Ventura sa transmitter. Formarang inyo nangintag balita, JP Hervas, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong hapon, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.